Meron pong bagong sakit na nananalanta sa isla ng Culion, Palawan, isang kakaibang uri ng ketong na hindi sa balat tumatama, kung hindi unting-unting umukukok sa kaban ng munisipyo. Dahil dyan mga kapuso, mahigit 1 milyong piso na ang nawawala. Aray, ang sakit, di ba? Ang isla ng Culion sa Palawan, kilala dati bilang sanktuaryo ng mga leproso o mga taong may sakit na ketong. Noong 1995, isa na itong munisipyo na may 14 na barangay. Tahimik at payak ang pamumuhay sa islang ito. Kaya nagtaka ang ilang lokal na opisyal dito na maglabas ng intelligence fund ang alkalde. Ayon sa ating batas, ang intelligence fund ay inilalabas lamang tuwing napapasailalim sa panganib ang katahimikan at seguridad ng isang bayan. Yung required number ng sangguniang bayan na dapat pumayag sa pag-allocate at sa paggamit ng pondo ay hindi rin po nila nakamit. Sa mga dokumentong nakalap ng investigador, 6 na beses naglabas ng pondo para sa intelligence fund noong nakaraang taon. Suma total, 1,300,000 pisong intelligence fund ang inilabas ng munisipyo. Ayon sa hepe ng pulisya, kung katahimikan ng pag-uusapan, nangunguna ang kanilang bayan. Sa ngayon, ma'am, ang peace and order situation natin dito sa bayan ng Culion ay talagang napakatahimik po. Wala po naman tayo natatanggap na mga pagbabanta ng mga terorista o bomb threat. Ipinakita pa ng hepe ang blatter. Walang nakatalang insidente ng pagbabanta sa katahimikan na mga petsang inilabas ang intelligence fund. Maging ang mga mamamayan ng Culion sang-ayon na tahimik at payapa ang kanilang bayan. 22 years na ako dito. Wala akong nabalitaan dito na magulo. Mismo ng taga Maynila nga marami nagkaano nga maganda daw ang Culion. Tsaka dito daw sa Culion tahimik. Pati si Mayor Veronica Katimbuhan, iisa rin ang pananaw sa kanyang nasasakupan. Ang crime rate sa Culion ay napakababa. Nakakatuwa nga kasi malaki man ang lugar, pero ang constituents ay napakaliit. So, madaling i-manage yun. At mababa talaga ang crime rate doon. Ganun po ba, ma'am? Para saan po ang mahigit 1,000,000 pisong intelligence fund na inilabas ninyo? Kung pag-uusapan natin yung tungkol doon is more on bumibili ka or nagbabayad ka ng services, confidential information. So, makakatulong yon siguro sa pagpapababa pa ng crime rate. Crime rate? Di po ba mababa naman talaga ang krimen sa lugar ninyo? Alam natin na ito ay entitled ang ating presidente, ang governor at ang municipal mayor, sa mga executives entitled sila sa intelligence fund. Kung ano man yung allegation na sinasabi nila, probably kaya sila nagtatanong ng gano'n. Hindi nila kasi alam na entitled ako para doon. Hindi rin daw niya kailangan ang pasang-ayon ng sangguniang bayan para maglabas ng intelligence fund. Hindi yon, walang approval kasama sa budget yun. Nasa budget yun, nasa batas yun. Pero ma'am, hindi po sang-ayon sa inyo ang Department of Interior and Local Government. Kailangan merong lahat ng dokumento kailangan present for the Secretary to approve the intelligence funds. And once approved, may proseso na silang dapat sundin. Marami sa mga barangay ng Culion sadlak sa hirap. Kagaya ng barangay de Carabao na usad pago ang pag-unlad. Pagtatanim ng kasoy at kamote ang pangunahing hanap buhay rito. Yung problema po namin dito, katulad po may health center po kami, wala pong gamot, walang doktor. Wala rin po kaming nurse na naririto. Ganon din po ang school, may school nga po kami. School building, pero hindi pa po tapos hanggang ngayon. Wala rin po kaming kuryente.
at tubig. Meron po tubig pero kulang para sa sa mga mamamayan ng Barangay Di Carabao po. Wala yung tubig namin doon sa bundok. Doon kami kumukuha ng tubig. Mga sapa-sapa, wala na rin. Kakaunti na rin lang yung tubig. Pakiramdam nila napapabayaan na sila ng mga namumuno sa kanilang bayan. Yung munisipyo po may project din para sa barangay na sana po maibigay din nila para sa amin. Sana po sa mahihirap na katulad sa amin, wala talaga kami. Dapat Kung may naghihikahos, tila kabaliktaran naman ang nangyayari sa ilang bahagi ng Pulyon. Ang ginagawang proyekto na view deck sa barangay Pulang Lupa, maganda. At ang lupang katabi ng proyekto, ba't may-ari raw pala ng asawa ni Mayor na si Recto Katimbuhan. Ayon na mismo sa isang trabahador sa proyekto, munisipyo ang kumuha ng kanyang serbisyo, pero ang kanyang trabaho, bali dalawa po yung ginawa namin yun. Ay sa kaliwa, ito po yung sa munisipyo, yung sa kanan po yung papuntang San Pedro. Yan po yung sa kanila. Kila Mayor Katimbuhan po na akala namin sa munisipyo din kasi ini-improve namin. Ginawa namin ng bahay din, tsaka CR. Ginawa ng kalsada rin. Bago namin nalaman yun yung sa loob ng 3 buwan kasi yun na lang yung natutukan doon sa kabila, hindi na eh. Hindi na namin nagagalaw, sa kanila na yung nagagalaw. ang kanilang mga sweldo sa munisipyo rin daw kinukuha. Kumukuha po kami ng sweldo katapusan kinsinas. Kinukuha po namin sa munisipyo. 180 per day. Halos minsan nga delay pa ng 2 araw. Ayon naman kay Mayor, hindi galing sa pera ng munisipyo ang pagde-develop ng lupa ng kanyang asawa. Nauna kaming mag-develop. So hindi yun ang gagaling sa munisipyo. May sarili kaming nagtatrabaho doon. Ang asawa raw niya ang gumagastos para maayos ang kanilang lupa. Nagpapatrabaho siya pag dumadating siya doon. At siya yung kumukuha ng mga tao. Siya rin ang nagbabayad ng materyales at saka ng tao sa mga trabahador. Ito po, may reklamo rin sa pondo ng munisipyo para sa taong ito. Hindi po aking pirma ito dahil nga hindi nga ako nagsasang-ayon na pirmahan dahil hindi ko pa nakikita yung saan gagamitin yung 20%. Kasi sa kanya yon kung na-force ba eh. Pero ang nakakahiya sa kanila, wala bang karapatan ang majority? Diba? Pwede kang mag-divide ng house kung ayaw nila eh. So, entitled naman ang majority. Naku po, hindi po yata ito dahilan para dayain ang pirma ng isang kagawad. Dapat dumaan sa Binaybayan. Lahat ng proyekto, especially pagka ito'y proyektong doon sa kinakasakupan nila. Pwedeng makasuhan si Mayor na administrative case at second, pwede siyang kasuhan ng graft case sa Office of the Ombudsman for violating ating anti-graft law. Sa ngayon, inihahanda na ni Konsehal Victor ang mga isasampang reklamo laban kay Mayor. Kasama rin niyang magrereklamo ang iba pang mga kagawad.